Yo, what's up at nagbabalik ang inyong lingkod para sa aking panibagong vlog at pahinga muna tayo sa klaseng ngayon. Meron nga pala kaming 3 days holiday dito sa China kaya naman napagplanuhan naming bisitahin ang mga nagagandahang lugar dito sa aming probinsya. Itong vlog na to ay para sa mga Gina G. Alam niyo yung Gina G, gipit na gipit. Charing. Dahil bibisitahin namin ang isa sa pinakamaraming pera na syudad dito sa China, ang Datong City. O diba pangalan pa lang marami ng pera na all may Datong Agoy. At bago ko umpisa ng aking kwento, syempre intro muna. This is a day in my life as a foreign teacher in China. Yo, what's up? Ako nga pala si Kinder Puppy, former tambay to foreign teacher, may pangarap sa buhay, may utang. Maji. On the way na ako sa apartment ng aking mga kuyang para sabay na kami pumunta sa meeting place ng aming tourist bus. Ayan at nakasakay na kami at muntik na kaming malate pero may mas late pa pala sa amin. At habang abala si Regine Velasquez sa pagkanta yung aming tourist guide, tamang video lang ako dito sa bintana dahil medyo mahaba-haba ang aming lalakbayin. At dumaan na nga muna kami sa public toilet para sa mga pasahero na kanina pa naiihi. Agoy. Meron ding kantin dito at sari-saring tindahan ng mga pagkain para sa mga bumabiyahe na hindi pa nakakapag-almusal o nakakakain. At ayan, pabalik na kami sa aming bus para ipagpatuloy ang aming pagbiyahe at on the way na kami sa unang destination namin, ang very famous na Wooden Pagoda. Ayan at dumating na nga kami sa aming first destination at nagtatawag na yung aming tourist guide. At habang paklit na yung boses ng tourist guide kakatawag sa pangalan ko, let me give you a brief context about Wooden Pagoda. Pero sa totoo lang, ako yung pagoda kaka-research ng history nito. Kaya naman, pwede pa-like ng video na to o pa-share na rin. For the love of God! Please! Ginawa ang Wooden Pagoda noong 11th century during the Liao Dynasty. Ito ang pinakamatandang old wood pagoda sa China na itinayo ng wala ni isang pako. Nice. Yes, you heard it right. Wala po ito miski isang pako, screw, or bolts. Napaka-unique ng pagkaka-construction dito dahil meron lang naman itong 54 different kinds of bracket arms. Talaga namang napakagaling ng pagkakagawa, di ba? At dumako na nga tayo sa aming second destination, ang Hanging Temple. Ayan at kakarating lang namin sa Hanging Temple. Ito yung temple ng mga Buddhist noon kung saan nila sinasagawa ang kanilang devotion o worship. Talaga namang sobrang dami ng mga taong bumibisita dito sa temple na ito at dinadayo pa ng ibang mga taga-probinsya. Pero sa totoo lang, iba yung lamig dito sa lugar na ito at hindi talaga namin kinayang tatlo kaya napilitan kaming bumili ng panlamig pamatag sa aming suot. Sinasabing binuo ng isang monk na nagngangalang Liao ang Hanging Temple na ito during the late Northern Wei Dynasty noong 386 to 534 at ni-restore noong 19th century. Kinonstruct ito sa pamamagitan ng pag-drill sa mga holes into the cliffside na siya namang sumusuporta to hold up the temple. Grabing construction yan. Imaginein mo, hindi ko din naintindihan kung paano nangyari at nabuo yun. Bali, meron nga palang extra fee itong Hanging Temple na ito pag gusto mong pumasok sa loob. Pero di ko na binidyohan yung loob kasi di naman ako pumasok. Walang pag-entrance. Agoy. 80 people ang capacity ng temple na ito kaya naman hindi pwede magsabay-sabay ang lahat ng mga gustong makapasok sa loob dahil baka magiba ang Hanging Temple. Ayan, natapos na kami mag-picture at magala dito sa Hanging Temple. Palabas na kami para bumalik sa aming bus dahil bago namin puntahan yung last destination namin, magla-lunch muna kami sa restaurant kasamang ibang travelers. Bali, free pala yung lunch na binayaran namin sa agency na nag-book sa amin dito sa Datong. Sa 2,800 na Philippine money na binayaran namin, I think sulit na. Kasama ang transportation back and forth, 3 tourist spots at free lunch. Pagpasok namin sa restaurant, talaga namang napaisip ako kung tama ba ako ng pinasukan, bakit parang may kinasal. Sa totoo lang, kaya naman ako sumama dito sa Datong City dahil sa buong pag-aakala ko na babalik ako ng bahay na maraming dalang datong. Scam pala, charing. At ayan, pagkatapos namin mag-lunch, babalik na ulit kami sa aming bus para sa huling destination namin. Pero bago yan, picture muna. Eto na nga at on the way na kami sa aming last destination, ang sikat na Yungan Grottos. Ayan at papasok na nga kami sa entrance at isa daw to sa pinakasikat dito sa Datong. Kung mahilig ka sa history, ma-appreciate mo lalo ang mga lugar dito sa China pag may kaunting background ka kung paano nila na-preserve ang mga gantong klaseng lugar na binuo pa ng mga sinaunang tao. Napakahusay na pagkakagawa sa mga grotto lalo na kung makikita mo to sa personal at marami ding kasabihan at kwento sa lugar na ito. Gaya na lang ng pagdarasal at paggiling sa harap ng punong ito, dodoble daw ang pera na hawak mo pag tinignan mo ng papaganto ang wallet mo. Siyempre joke lang, dodoble talaga yun pag tinignan mo ng papaganyo.
So mabalik na nga tayo sa Yungan Grottos. Ayon sa aking nalaman, tinatayang meron itong 252 caves and more than 50,000 statues, kung saan nare-representa ang outstanding achievements ng Buddhist cave arts dito sa China noong 5th and 6th centuries. Ano nga ba ang purpose ng Buddhist temple? Ang Buddhist temple daw ay yung proper place para sa mga Buddhist para mag-meditate at magdasal. O siya, pahinga muna sa kwento, picture muna ulit para masulit ang bayad. By the way, nasa listahan nga pala ng UNESCO ang Yungan Grottos. Pero ano nga bang ibig sabihin ng UNESCO? UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Ang mga lugar na nakalista sa World Heritage ay pinoprotektahan para sa mga future generation upang ma-appreciate at ma-enjoy ng mga bumibisita dito ang lugar, kaya naman matindi ang pagpapreserve nila sa mga kagaya nito. Grabe, dami talagang taong bumisita dito sa Datong City, palibhasa holiday din kasi. At ayan, papunta na kami sa mga naglalakihang grottos at papasukin na namin ang mga kuweba kung saan makikita yung mga naglalakihang Buddha sa loob nito. Pero bago yan, picture muna ulit bago pumasok sa kuweba. At ayan, papasok na nga kami sa loob ng kuweba pero duda talaga ako kaya tinignan ko muna kung matibay ba ang loob nito. At ayan, nakikita ko na nga yung naglalakihang grotto pero di siya maabot ng camera ko kaya naman vinidyohan ko na lang yung cellphone ng mga travelers na kumukuha dito for better experience. Ang galing ano? Maji. At nang makalapit na ako, grabe kong iisipin ilang taon nang nakatayo itong grotto na to pero pulidong-pulido pa din ang pagkakagawa. At dumako na nga tayo sa kabilang banda kung saan mas naglalakihan ng mga Buddha sa labas ng kuweba, as in sobrang lalaki ng mga ito lalo na sa personal. Talaga namang na-amaze ako sa mga masterpiece ng mga gumawa nito during Wei Dynasty. Ilang bagyo na din kasi ang nagdaan pero nananatili pa ding nakatayo at buo ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit lahat ng nagpipicture sa harap ng grotto na to ay ginagaya yung posisyon ng kamay nito. Na-curious na lang ako kaya nakigaya na lang ako. Basta ang alam ko, good luck yan. Kaya lahat ng makita kong grotto, ginaya ko lahat ang pagkakaposisyon ng kamay nito. At sa kakapicture ko maghapon at kakakuha ko ng video, agad naman ako nakaramdam ng gutom at agad ko naman kinuha yung inabot sa aking pagkain. Pero hindi ko alam dito kay ate, ba't ang sama ng tingin niya sa hotdog ko. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? At dito na nga natapos ang aking vlog at kung tinapos mo tong video na to, baka pwede pong pakicomment kung saan umabot ang aking vlog about a day in my life in China. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng aking vlog. So paano po, hanggang dito na lang. Laging tandaan na, life is good, peace, yo! 走走走走，看看你的好朋